Isang tanong, ano daw kinalaman ng pangalan ng isda sa may mataas na uric acid? At ano nga ba ang mga pagkain at mga dapat gawin kapag nagbabantay tayo para mabawasan ang mataas na uric acid? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Mayroon akong nakitang isang tanong sa comment section na na-amaze din ako. Ang sabi niya, ano daw ang kinalaman ng pangalan ng isda at bakit kailangan bawasan ang mga nagsisimula sa letrang T na isda? Actually, hindi ko rin alam ang sagot dyan, pero kasi mukhang nagkataon na sa nomenclature o pagpapangalan ng mga isda dito sa atin sa Pilipinas, sumakto na sila ay matataas sa purine content. Isa kasi sa mga mnemonics na ginagamit ko nung nag-aaral ako sa nutrition school para mas mapadali kong makabisa ang mga bagay-bagay. Share ko lang naman sa inyo, kung ayaw nyo, edi wag. Maraming mga tables ang kinakailangan naming i-memorize at kasama dyan ang classification ng mga pagkain matataas ang purine content. Merong very large, merong large at moderate. Bali around 75 to 1,000 milligrams of purines per 100 grams ang makukuha nyo dyan. So ulitin ko lamang po, kung mataas ang inyong uric acid, bawasan po ang mga T tulad ng tamban, tanigi, tunsoy at tulingan. Yan yung mga medyo no-no talaga dahil mataas ang purine content. Mas mababa naman ng onti ang purine content ng mga tuwakang, tambakol at tilapia. Kaya paminsan-minsan, pwede pa rin naman pero bantayan nyo rin po ang inyong mga sarili kung magre-react kayo. Again, personalized pa rin po at individualized pa rin po ang pagdadiet. Iba pang matataas ang purine content na T ay ang shellfishes tulad ng talaba at tahong. O, sino sa inyo mahilig sa tahong? Kung mataas ang uric acid ninyo, bawas-bawasan niyo po ng konti ha. Mayaman din sa purine ang alumahan, ang bangus, ang dilis at matambaka. Yun namang mga dalagang bukid, galunggong, halaan, hasa-hasa, hipon, lapu-lapu, maya-maya at pusit. Moderate lamang, kaya pwede pa rin naman kayong kumain yan paminsan-minsan. At kung wala po sa mga isdang yan, pwede nyo naman pong kainin. Siyempre, bawasin po kayo sa mga organ meats o lamang loob kasi mataas sa purines yan. Yung purine nga pala ay nakukuha natin mula sa mga pagkain na nakukonvert sa uric acid sa katawan ng tao, kaya po pwede pong tumaas ang serum uric acid natin kapag nakakakain ng marami ng mga yan. So, eto na. Na naman, naririnig ko na naman yung mga nagsasabi na, o ano na naman kakainin. Di, wag na lang tayo kumain. Eto na, bibigyan ko na kayo ng solusyon. Masyado naman po kayong mainit eh. Pwede pa naman pong kumain din ng breads, ng cereals, ng milk and milk products, eggs, fruits, and vegetables. Meron ding mga isda na wala naman po dyan sa listahan, kaya po pwede nyo pa rin pong kainin. Kunwari, for breakfast, gusto po nyo ng fresh fruit na nasa season. Kung tagmangga, edi magmangga ka. Kung wala, edi wag. Pwede rin naman po ang iba tulad ng peras, mansanas, saging o kung ano pa man, and then samahan mo sa umaga. Kunwari, nagmamadali ka, pwede kang mag-cereals at maggatas. Sa lunchtime mo, pwede kang merong vegetable soup, kunwari pechay gisado, pero kang kanin, fresh fruit juice, tapos kung gusto mo ng ulam, pwede kang mag-fried chicken. Sa gabi, pwede kang mag-corn and carrot and then samahan mo ng salmon. Tapos pwede ka ring magdagdag pa ng prutas for dessert. Yan. Kaya please lang po, huwag niyo po akong sabihan na wala nang makakain dahil napakarami pa pong selections. You just have to open your eyes to the possibilities. Huwag kayong mga negatron dahil ang gusto ko lang naman talaga ay maging healthy kayo lahat. At paano? Hanggang dito na lamang muna. See you ulit next episode. Ingat!